Hello. Hello, sound. Ladies and gentlemen, I present ko lang po ang mga ilang kaganapan kanina sa kaarawan ni Digong Duterte. Ang makikita mo rito ay nagsisinyal o nagbibigay ng sinyales na may magandang hinaharap ang paparating sa kanila. Ito po, isa-isa natin i-presenta yung mga nangyari. So, ang isa lang dito is, makita mo rito si Kiko Barsaga pumunta na Davao City. Si Leandro Liveste pumunta na Davao City. Tapos ando din sila mga importanteng mga congressmen na iba. Nang ibig sabihin po ay everybody was in a positive or jovial mode. Nando din si Sara Duterte, nagyakapan ng magkakapatid na Duterte, si Mayor Basti at si Sara. At sa Diheg naman, nandoon din na napakarami mga OFW, nag-celebrate, napakahaba ng mga bulaklak na binigay para kay Duterte. So isa-isahin natin po lahat ito. At saka, parang may premium pa rin na dumating, no? Si Atty. Luke Espiritu, kaibigan ko, ay kalaban ni Duterte yan. Pero nagsalita rin siya na mali rin ang may double standard talaga na nangyari sa impeachment. Okay? So ito, umpisa natin sa una, sa interview kay Pulong Duterte. So ito po yung interview kay Pulong Duterte. Si Pulong po nandun sa Dihig. Ito po siya. Kung kamusta po ito, nakita niyo po sa celebration ni dating Pangulo Duterte, ano po masasabi niyo doon? Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng Pilipino sa buong mundo na patuloy na nagdarasal para sa kalusugan ni Presidente Rudy at maraming salamat sa patuloy ninyong suporta lalo na sa pamilya namin, lalo na kay Bibi Inday. Maraming salamat. Personally, sa nakita niyo po ngayon, kamusta po yung mga cake at no words to describe it. No, hindi, kahit kanina pagsalita ko, halos hindi ako makapagsalita. Sobrang daming tao. Nasiyahan po tayo, masaya tayo, at ang buong pamilya ay nagpapasalamat. Kamusta po sir, kailan po ang huli niyo po, kumbaga, ang bisita kay dating Pangulo Duterte? At kanina nabanggit niyo po na malusog po siya. Yeah, last Thursday, nandun kami ng pamilya ko sa loob. Medyo tumaba. Tapos malakas na yung tulog niya. Inalagaan naman po siya na mabuti dyan sa loob ng mga doktor at mga nurse. Aware po ba siyang kasi Sabado po ngayon, no? Yes, nasabihan ko. Naririnig niya naman, nandyan lang siya sa may likod. Sinabihan ko, within itong mga oras na to, lapit lang siya sa window. Okay po. Kailan po ang next ninyong bisita? Ngayong Monday po. Okay, tapos doon niyo po malalaman Yes. po kumbaga kung Yes. narinig niya nga ba Opo. talaga Opo. yung mga ano. Meron po ba kayong mensahe ngayon sa kumbaga sa nalalapit na rin po na magiging desisyon po ng free trial na We leave it all to God. Thank you. Okay? So, we leave it to God. Anyway, those are but a fair message. Puntahan naman natin itong mga maraming dumalo sa birthday rally sa Dihig. Mga OFW po lahat ito. Pumunta po sila doon lahat. Hindi po bumaba, mga 50,000 ang gastos ng bawat isa pagpunta ron. Despite that, pumunta si Harry Roque, pumunta galing Austria, pumunta pa din si Harry Roque. So nag-ebidensya lamang na palpak itong gobyerno ni Marcos na naghabol ng gustong arestuhin si Harry Roque. Nandiyan naman, hindi pa ikot-ikot lang. So pakinggan natin itong mga nagralali ng mga OFW sa Duterte Park. Okay, pakinggan naman natin ang nangyari naman na birthday parade sa Davao City para kay Digong Duterte.
Ito naman po ating tingnan. Pinipresenta ko lang mga pangyayari kanina. Kita mo naman kung paano kamahal na si Hindi magpaparada yan kung walang kwenta talaga sa dito. Pero yan ang ebidensya na despite to the words, to the contrary of the opponents of Duterte, nakikita mo talaga matinding pagmamahal. Nasa kulungan ko yan. Huwag naman sabihin ni Trillanes na binayaran ng pera ito nagparada gito. Ito si Trillanes, nagparada. Tingnan naman natin. Ito naman po, yung kasunod na episode natin, sa birthday kanina ay nag-speech naman po si Leandro Libeste at saka si Kiko Barsaga. Ito naman po. Ito si Leandro Libeste. To the whole Davao City. Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, Vice Mayor Nico Duterte, Congressman Sid Unap, Congressman Omar Duterte, Congressman Harold Duterte, to the whole Davao City Council, to all of our other special guests, and to, of course, all of the Davaoeños. Maayong buntag sa inyong tanan. Happy Araw ng Davao and happy birthday PRRD. Daghang salamat po Mayor Duterte sa inyong invitasyon, and I'm very happy to be here again. And to all of the participants in today's parade, you've done a very good job, and I hope that we have a very good day today. Alam niyo po, ako ay masaya na makabalik dito habang ang Congress ay nasa session break. And sinabihan ako na kaming mga congressman, dapat huwag masyadong manggulo. Mas mabuti daw ang congressman ngayon, magbakasyon muna. At baka akala nila nasa abroad ako. Hindi nila alam, sa Davao pala ako pupunta. Kung saan mas maganda, mas malinis, mas safe, at napakabait ng mga tao. At dapat din suportahan ngayon ang domestic tourism, lalong-lalo na dahil sa taas ng presyo ng langis. Ganon din, kung may mga Davaoeño na gustong bumisita sa Maynila, welcome na welcome po kayo at pwede tayong magkita sa Luneta. Mayor, baka pwede tayong mag-arkila ng barko. Ilang Davaoeño ang gustong bumisita? Okay, so yan ang speech ni Leandro Libeste. So tingnan naman natin ngayon ang speech ni Kiko Barsaga. Pumunta rin si Kiko Barsaga, si Meow Meow. Nagdala siya ng pusa sa Davao City para lang pumarada sa birthday ni Digong Duterte. So ito po si Meow Meow. Good morning. Testing. Meow meow. Good morning, Davao City. Good morning to all of our guests. Good morning, Vice President Sara Duterte. Good morning, Mayor Duterte, Congressman Duterte, and to the Davao City Council, the local government, and everyone else. I'd like to greet a happy Thank you, yeah, Ispin. Araw ng Davao to everyone Yung here. pagbati Happy sa 81st aking apo. birthday to former President Rodrigo Daniel Duterte. Terenueva. Rodrigo Duterte. Kay Kumaro. Everyone here, have a great day. Enjoy despite Ben- the geopolitical Bernard situation. Magtibay. Natin ang daming problema ng bansa natin ngayon, but we still have time to celebrate our successes and to celebrate the success of this beautiful city.
So to everyone here, have a great day. Enjoy and God bless. Thank you, everyone. Thank you very much, Congressman Igo Barzaga. A very young member of the House of Representatives. Yes, of course. And once again, sa atong mga Dabawenyos, daghan pamug-atangan dinhi sa So, inabas naman natin si Sara Duterte na ini-interview. Sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, Ulitin natin. Final petition, a group of lawyers yesterday before the Supreme Court regarding dun sa impeachment proceedings laban sa inyo sa House of Representatives. Nag-consult ba sila sa inyo, ma'am, and your comment po sa ginawa nilang hakta? hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Nag-file ng petition, Sabi pinasalamatan ni Sara Duterte yung mga Duterte lawyers na hindi kasama sa defense team niya pero gumawa ng paraan at kumaso sa Supreme Court para kontrahin ang tinatawag na pagpanunubra, pang-abuso ng grupo ng mga ng committee ni Jinky Lucaret Luistro. So ipakita naman natin ngayon si Manong Chavit. Member na ito ng ng PDP laban. So tingnan natin ang kanyang message. Ito. Mali ah. Ulitin natin. Sir, any message for Tatay Digong considering na birthday niya today? Your message to him. Elsium kay Kumaro. Happy birthday and more birthday to come. At lahat ng tao ay malulungkot sa pagkakalasalitan. At tawa ng Diyos para kayo namin makakalabas ka rin dyan para araw. Dahil kinuha ka dyan na wala man lang warang pa rin. So, kabatas, illegal mo pa rin. Dapat hindi gano'n. So, I hope na makikita natin very close to President. Okay. Thank you, sir. So yan po si Sir, Manong any Chavit. message for Tatay Digong considering So punta naman tayo dito sa sa mga bulaklak doon sa Duterte Garden. Sa mga nag-birthday ron, nagdumalo sa birthday ni Digong Duterte, sila po lahat nanggaling sa iba-ibang lugar ng Europa. So pumunta sila doon para dumalo sa birthday. Ngayon, ang haba ng bulaklak na inalay na para kay Digong Duterte sa kanyang birthday. Ito po yung mga bulaklak na yun. Pinakamagaling na naging presidente ng Pinas ngayon. Hagilan natin ang music. Sa mga walang ibang hangad kundi sa trono maupo. Para sa posisyon ay handa na makipagbuno. Nung kanyang panahon ay nabawasan ang sagabal. Ngayon ay bumalik na ginabunag ipagkamal. Bamagsinag pangimatay langon doon namin balingan. Balik sa dating gawi wala nang kinakatakutan. Ano na ang nangyari sa pinasiglan ng bayan? Ang sukli ba ay kulungan sa kanyang pinaghirapan? Galit ba kayo pagkat siya'y masakit magsalita? O galit kayo kasi sa'yong maraming nagawa? Nakilala ang Pinas nung si Digong ang presidente. Di nyo kayang nakawin ng respeto kay Duterte. Pilipino bang sa Moro ay hindi nyo maluloko? Ang may bakal na kamay ang tunay na mahal ng tao.
Pinakamagaling na naging presidente. So kita mo yan, yan po ang bulaklak na haba kanina, birthday party ni Digong Duterte. So ito, bulaklak rin ito, i-ano natin. Patungkol din ito sa birthday party kanina. So party sa park, birthday in the park. Magandang tanghali mula dito sa The Hague, the Netherlands. At makikita nyo nga ngayon na nandito ako ngayon sa labas ng Duterte Park nga na tinagurian nating mga kababayang mga Pilipino. At dito sa labas makikita nyo na punong-puno ng mga bulaklak ang naturang parke. At dito nagtipon-tipon ang hundreds na mga kababayan nating mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng mundo para makidiwang doon sa 81st birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito nga ay makikita nyo na nakapila na sila para dun sa magiging handaan, sa pagkain, at makikita nyo rin na very lively, may mga tugtugan at sayawan dito sa labas. At makikita nyo rin na bawat isa sa kanila ay nagdadala rin ng mga sari-saring bulaklak, regalo, at mamaya inaasahan natin na sila ay kakanta ng happy birthday song at ang kanilang mga mensahe ay sana ay makarating Naiinis to sa katubar, The magandang Hague umaga rin. Penitentiary sa Scheveningen. Richardy, Ako bulaklak. muna, si Sophia Balon Hindi ng naman yan, GMA bulaklak Integrated sa News. birthday yan. Masyado ka namang malupit magsalita, tol. Ito naman ay i-ano natin yung nangyari kanina na parang na-stroke sa stage habang nagsasalita si Eduardo Medialdia na siyang abogado rin ni Duterte sa The Hague. Na ito yung unang abogado niya. Siya sa Salvador Medialdia habang nagtatalumpati. Na-stroke habang nagtatalumpati. Yan. So sinakluluhan siya ng mga iba na nasa stage. So, nevertheless, ay pangyayari po yan, one of the events that cannot be forgotten during the celebration of birthday of Duterte. So, ngayon, siguro mayroon ko pang closure ko dito sa vlog na ito ay natutuwa naman ako sa kaibigan ko na si Luke Espiritu. Anti-Duterte ito. Pero itong siya mismo, abogado rin siya na i-insisti na may double standard. Ibang standard kay Sara na impeachment, iba rin ang standard na ginagamit kay BBM. Kung tanongin siya, dapat diretso ang impeachment na kaso laban kay Bongbong Marcos. So ito po, pakinggan natin si Atty. Luke Espiritu na anong kanyang rason. Na para nagulat ito si Atty. Palsis, palso si Nonos, palso si Omnibus. Yan. With respect to the double standards, ako obvious naman na may double standard pagdating kay Marcos. Obvious na may double standard pagdating kay Marcos. Ay dinismiss. Pagdating kay Marcos, dinismiss. Ulitin natin. With respect to the double standards, ako obvious naman na may double standard pagdating kay Marcos ay dinismiss. At pagdating kay Sara ay pinatuloy. Pero that should not be for the benefit of Sara. Tama. Susulat ako kay Sara na makiline up ako sa kanila. Yes. Dapat yung kay Marcos dapat tumuloy yan. But we know the reality pagdating sa impeachment. It is a political process. It's a numbers game. Yes. And alam mo, hindi naman sila nahihiyang sabihin yan. At alam natin, ang House of Representatives, lahat yan ay mga kasapakat ni Marcos. Pro-administration. Sa ngayon. Siya ang may hawak ng pera, ng budget, di ba? So, therefore, talagang mai-exonerate si Marcos dyan. But with respect to the double standards, ako obvious naman na may double standard pagdating kay Marcos ay dinismiss. At pagdating kay Sara ay
pinatuloy. Oo, Pero nagpatuloy, oo. that should not be for the benefit of Sara. Tama. Okay. You know, the conclusion should be, dapat walang double standards. Yes. Dapat, yung kay Marcos, dapat tumuloy yan. Oo. But we know the reality pagdating sa impeachment. It is Oo. a political process. It's a Oo. numbers game. Yes. And alam mo, hindi naman sila nahihiyang sabihin yan. Oo. At alam natin, ang House of Representatives, lahat yan ay mga kasapakat ni Marcos. Oh, pro-administration. Administration. Sa ngayon. Siya ang may hawak ng pera, Oh. ng budget, di ba? So, therefore, talagang mai-exonerate si Marcos dyan. So anyway, hanggang at least klarong-klaro naman. So itong mga klaro sa kanyang salita na itong mga congressmen na yun, talagang mahalata mo talagang i-impeach nila si Sara dahil mga kabagang sila ni Marcos at may pera kay Marcos. So iyan po ang ating pakinggan. Ngayon, ang pinaka-problema ko ay gusto ko magsampa ng kaso na sa impeachment laban kay Marcos. Yung impeachment niya gusto ko buhayin. So, sana ay hindi yon tinatawag na na numbers game ang nangyari. Kasi very obvious naman na merong tinatawag na sufficiency in substance yung reklamo laban kay Marcos, pero binuto nila na palayo. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at magandang umaga po sa inyong lahat. Si Ernesto Catubag, sige, pilitin natin na makpasama tayo sa natatakbo tayo senador at mapasama tayo kay Sara Duterte. At please like para sa sunod na mag-live ako, mabibigyan na kayo ng notice na ako'y nagla-live. At saka please subscribe to all my accounts, kagaya ng Facebook account ko. Paki-search nyo na lang sa Instagram ko, sa TikTok, sa Twitter o sa X. Tapos mayroon pa akong isang account sa aking Facebook, YouTube. Yun yung Toto Kausing. Toto Kausing na account ko. Kung please lang mag-join po kayo dyan. Okay? Maraming salamat po. Sailor Moon. Tapos Solid Didi is here watching from Dubai. Yeah. Kaya siguraduhin natin na mananalo ang katarungan sa susunod sa 2028 para maipakulong ang lahat ng mga flood control na mga nagnakaw mula kay Remulla at ang mga nagpahuli kay Digong Duterte mula kay Bongbong Marcos, mga magkapatid ni Remulla, sila ni Nick Torre, si Gibo Teodoro, si Eduardo Anyo, si Marcos Lacalilaw at saka iba pa. Kailangan ipaglaban natin na mananalo, magdasal po tayo. At nakikita po, malapit na po ang hostisya kay Digong Duterte na lalabas siya kasi mananalo siya sa confirmation of charges hearing. Mananalo rin siya sa issue ng jurisdiction. Magandang umaga po sa lahat.